Welcome again, dear brothers and sisters, to our program, Jesus is Coming Very Soon. The topic of our subject for today is entitled, What is the One Word Government All About? What is the One Word Government All About? Ano ba itong naririnig natin sa pahayagan na tinutukoy nilang one word government? Alam po natin mga kapatid na maraming political analyst na nagsasalita o nag-inform tungkol dito sa mabubuong one word government na makikita natin na talagang mangyayari sa pamamagitan ng pagpupulong ng mga world leaders upang talakayin itong pagbubuo ng pag-iisa sa mundong ito. At sinasabi nitong mga political analysts na may mabubuong one-word government at kung ibig sabihin may one-word government ay may isang currency din, may isang pira ng buong mundo at may isang relihiyon at posibleng may isang itong national language na posibleng hindi na sa kasalukuyan ay English ang national language, international language, posibleng hindi na English ang magiging international language kung itong one-word government na ito ay mabubuo. Ngunit ang gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid ay maski man totoo itong sinasabi nitong mga political analysts na may mabubuong one-word government. Pero itong one-word government na mabubuo ay hindi ito ang masasabing tunay na one-word government. Sapagkat maski man sinasalita nila itong mabubuong one-word government, pero ang makikita natin ay ang views nila ay hindi naibatay dito sa salita ng Diyos. Kaya't gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid na ang tunay na mangyayari ay kailangan may batay dito sa salita ng Diyos. At kung mayroon man talagang mangyayaring one-word government, ay ang pananaw natin mga Kristiyano ay may darating talagang one-word government na temporary government, pero may mangyayari talagang tunay na one-word government, at itong tunay na one-word government ay itong paghahari ng ating Panginoong Hesus sa ito in a span of 1,000 years as being mentioned in this book of Revelation. So, itong temporary one-word government ay ito yung sinasabi ng Biblia na paghahari ni Antikristo sa unos
ng pitong taon na paghahari ng Antikristo. Na maski man may mabubuong one world government, ay kung mabuo itong one world government, ay ito ang concurrent, itong Antikristo na lilitaw dito sa mundo. At palagi kong ipinapaintindi sa inyo ang binabasa natin sa Daniel chapter 7 verse 24, na itong sinasabi ng Daniel na little horn ay ito ang Antikristo na magiging ruler dito sa mabubuong one world government, at siya na ang maghahari sa one world government na ito. Ngunit accordingly, as we base in the Word of God, itong one world government na ito ay it will only be a temporary one world government because it will just last for a period of 7 years. And so, palagi kong sinasabi sa inyo na ang gustong-gustong pagharian o ang gustong-gustong i-conquer nitong Antikristo ay walang iba kundi itong nasyon ng Israel, ang mga Hudyo na gustong idiin ni Antikristo, na sinasabi ko nga sa inyo na talagang mababasa natin dito sa Daniel chapter 7 verse 24 and 25, at dito sa Revelation chapter 13. At kung lilitaw itong Antikristo, ay hindi lang siya nag-isa, kundi mayroon pang kasamahan na itong sinasabi ng Revelation chapter 13 verse 11 na false prophet. So, Antichrist together with this false prophet will rule this earth in a period of 7 years. Pero mababasa natin din dito sa Biblia na kung matapos itong paghahari ni Antikristo, because I have explained to you in my last vlog na kung pupunta dito ang ating Panginoong Jesus, ay itong Antikristo ay makakapture together with this false prophet, and they will be thrown into the lake of fire. So, ito ang final judgment nitong Antikristong na ito. Pero sinabi ko sa inyo na kung itong Antikristo ay they will be thrown into the lake of fire, ay mangyaring magsimula din itong sinasabi nating pag-rule ng ating Panginoong Jesus dito sa mundo sa period ng sinasabi nating 1,000 years reign of Christ, o sa Greek, sa Greek language ay sinasabi nilang millennial kingdom of our Lord Jesus Christ. So, gusto kong i-point out sa inyo, mga kapatid, na itong paghahari ng ating Panginoong Jesus ay matagal nang naplano itong paghahari ng ating Panginoong Jesus. At ito ang ibig sabihin ng nakasulat sa Biblia, na sinabi ng Biblia
especially doon sa Genesis na ang Diyos ay ginawa niya ang lahat-lahat sa within a period of 6 days, and then on the seventh day he rested from all his works. And then we have explained to you before that this so-called 7 days of the Lord is being mentioned in 2 Peter chapter 3 verse 8 na itong days ng ating Panginoon ay equivalent to 7,000 years. So, the one day of the Lord, accordingly as it is mentioned in the Bible, is equivalent to 1,000 years in the days of man. So, itong 7 days of the Lord ay ibig sabihin it is equivalent to 7,000 years. At kaya ito ang pinapaniliwanag ng Revelation na itong huling araw na 7 days of the Lord ay equivalent to huling araw na ito na 7th day of the Lord is equivalent to 1,000 years, at ito ang pagkaharian ng ating Panginoong Hesus for a period of 1,000 years. At sa pagkahari ng Panginoong Hesus sa 1,000 years na ito, ay itong si Satanas ay mabilanggo ng mabilanggo, sabi ng Bible, sabi ng Revelation, mabilanggo si Satanas at siya ay maipunta doon sa bottomless pit together with this Antichrist to whom he bestowed all his power, and with this false prophet, this Antichrist and this false prophet will be destroyed, or they will be imprisoned permanently into the lake of fire. That is what is being mentioned in Revelation. But then after the 1,000 years reign of Christ, this Satan will be loosed from prison, and accordingly as we read in the book of Revelation, he will go all around the world and try to deceive many people in order to fight again or to revolt again against the rulership of the Lord Jesus Christ. And so this is what is being called the battle of anong klaseng battle nito? The battle of Armageddon is the battle when our Lord Jesus Christ will come. But then this battle after the 1,000 years is what is being called or mentioned here in the book of Revelation as the battle of the Gog and Magog. Gog and Magog, and they will fight against the Lord Jesus Christ, but then they will be defeated, and Satan will finally be destroyed in all the sinful people of this world. And so this is the this is the short explanation of this reign of our Lord
Jesus Christ. And so, although the Bible does not detail all what is going to happen during this 1,000 years, but the most important thing that the Bible says is that this reign of our Lord for 1,000 years is a very peaceful uh, na panahon, na mga panahon itong pagre-reign ng ating Panginoong Hesus, sapagkat sa dahilan na wala na si Satanas at ang kanyang mga evil angels, sapagkat sila ay they will be imprisoned, they will be out, all these evil angels and demons will be out of this world, and there will be no evil spirit who will be deceiving the people of this world, and Satan will not only be anymore in this world to receive the people, so there will be perfect peace here on earth during the reign of our Lord Jesus Christ. And so, to tell you the truthfulness of this reign of our Lord Jesus Christ is that our Lord Jesus Christ himself mentioned it, and he told this coming role. He told this this coming role that he's going to rule this world. And so I would like to point out to you that the reason why our Lord Jesus Christ, when he came here on earth, pinili niya ang 12 disciples na maski man maraming followers or disciples ng ating Panginoong Jesus, pero pinili niya ang exclusive 12 disciples. At ang rason kung bakit pinili ng Panginoong Jesus itong 12 disciples ay upang makipaghari sa Kanya o makipag-rule sa Kanya kung siya ay mag-rule sa 1,000 years na ito. And so, this is what I'm going to read to you tungkol sa katotohanan ito, at ito ay matatagpuan sa Matthew chapter 19 verse 27 to 28, at gusto kong basahin sa inyo. Sabi dito, "Then Peter answered and said to him, 'See, we have left all and followed you. Therefore, what shall we have?' So Jesus said to them, 'Assuredly I say to you, that in the regeneration, when the Son of Man sits on the throne of his glory, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel.'" So this is the very purpose why the Lord Jesus Christ have chosen 12 apostles. It is because these 12 apostles are going to rule with our Lord Jesus Christ during that so-called regeneration, or that so-called 1,000 years reign of Christ being spoken here in the book of Revelation. We can also read this in Luke chapter 22 verse 29 to 30. So let me read to you Luke chapter 22 verse 29 to
30. 22 verse 39, 29 to 30. So, sabi dito, verse 28. Let's start reading in verse 28. Sabi dito, but you are those who have continued with me in my trials, and I bestow upon you a kingdom, just as my Father bestowed one upon me, that you may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones, judging the 12 tribes of Israel. So, dito tinutukoy ng ating Panginoong Jesus ang kanyang pag-rule sa 1,000 years na ito. Nasabi niya sa kanyang disciples, gusto kong sabihin sa inyo, sapagkat mababasa natin na itong si Apostol Pedro ay sinabi niya, Panginoon, we left everything in our life. We followed you. Sumunod kami sa inyo. Ano naman ang mapapala namin bilang tunay na sumunod sa inyo? At ito ang sinabi ng Panginoon Jesus. Sabi niya, truly, sasabihin ko sa inyo na kung ang anak ng tao ay magiging hari sa coming regeneration. This regeneration means this 1,000 years period na pagre-reign ng ating Panginoong Jesus, ay sabi niya, kayong mga apostolos ko, 12 apostles, ay uupo kayo rin sa 12 thrones at i-judge you ang 12 tribes ng Israel. So ito ang tunay na mangyayari kung bakit pinili ng ating Panginoong Jesus ang kanyang 12 disciples. At ito ang purpose upang sila ay kung maghari ang Panginoong Jesus ay sila din ay uupo sa 12 tribes, ay 12 thrones, at bawat isa sa kanila ay i-judge nila ang bawat tribo ng Israel, sapagkat may 12 tribes ng Israel. So ito ang trabaho nila. I-judge nila bawat isa sa kanila, mga apostles na ito, ay i-judge nila ang isang tribes ng Israel. So itong paghahari ng ating Panginoong Jesus ay naplano. So, gusto kong ipaliwanag sa inyo mga kapatid na ito ang nakasulat sa salita ng Diyos, at kung anuman ang nakasulat sa salita ng Diyos ay ito ang magaganap, hindi yung mga haka-haka ng mga word political analyst na mga ito. At maraming sinasabi, maraming news, maraming information tungkol sa mangyayari sa coming days. Pero ang talagang mangyayari ay itong pinag-uusapan natin dito sa salita ng Diyos, sapagkat ito ay nakasulat sa salita ng Diyos, at ito ay hindi the word of God will not lie. Maski man maraming haka-haka, maraming belief ng mga tao sa pangyayari, pero ang nakasulat sa salita ng Diyos ay ito ang
masusunod, mga kapatid. Ngunit sinabi ko sa inyo, mga kapatid, na ang mga Kristiyano ay may special purpose din ng ating Panginoong Jesus sa mga Kristiyano. Sapagkat ang mga Kristiyano ang mga tunay na sumusunod sa Kanya, na itong sinasabi ng Biblia na body of Christ or the church, ito ay binubuo ng mga Hudyo at mga Hintil. At itong mga believers sa ating Panginoong Jesus ay ito ang unique people ng ating Panginoong Jesus at may special na mangyayari sa kanila at sila ang exclusive bride ng ating Panginoong Jesucristo. Itong mangyayari sa nasyon ng Israel ay secondary lang, sapagkat kailangan mangyari ito sa kanila sapagkat ito ang prinamis ng Panginoong Diyos sa kanilang mga ninuno na si Abraham, na sabi niya na yung descendants mo ay magiging sila ang ulo ng mga nasyon at hindi sila ang magiging ito sa Tagalog, itong yung tail, or magiging buntot. So kailangan ito ay matupad sapagkat ito ang promise ng Panginoong Diyos kay Abraham. So sabi ko nga sa inyo, kung matapos itong pagre-reign ng ating Panginoong Jesucristo, ay kung babasahin nyo ang Revelation chapter 22, ay sabi rin, the final judgment will happen, and then the righteous will go into everlasting life, and the wicked will go into everlasting punishment. And so that is the end of the information of the Bible or the Word of God. And so the things that will happen after Revelation, we don't know anymore. That is God's part, or that is the end of the information of what will happen to humanity. And so we cannot go further after Revelation. So brothers and sisters, this is what I can only share with you, and in my next vlog I will be topicing, or I will be talking about a new subject. So I hope you understand the plan of God through our Lord Jesus Christ in the ages to come. So thank you very much. God bless you. And so let's pray for one another.